Hello mga grade 3, magandang araw sa inyo. Naritong muli ang inyong guro, Teacher Mercy, para magturo ng panibagong aralin na ating pag-uusapan sa Filipino 3. Katulad ninyo ay excited na din ako, kaya simulan na natin. Sa katapusan ng ating aralin, kayo ay inaasahan na ibibigay ang mga sumusuportang kaisipan sa pangunahing kaisipan ng tekstong binasa. Aralin 5, sumusuportang kaisipan. Para sa unang pagsubok, pakinggan ang aking babasahing teksto at kulayan ng dilaw ang pag-uusap na walang kaugnayan sa teksto. Gawin ito sa inyong kwaderno. Huwag mag-alala. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para sa pagsusulat at pagsagot. Likas na mapagbigay ang mga Pilipino. Sa tuwing may okasyon tulad ng Pasko, Kaarawan, Binyag, Araw ng mga Puso, at iba pa, hindi natin nalilimutang magbigay ng regalo. Mapagmahal din sa kalayaan ng mga Pilipino. Nagbibigayan din ng mga handang pagkain ang magkakapit-bahay. Gustong-gusto nating ipatikim ang mga nilutong pagkain sa mga kakilala at kaibigan. Paalala, gamitin ang sapat na oras sa pagsagot. Maraming salamat mga anak! Sa nakaraang aralin ay napag-aralan natin ang tungkol sa paksa o tema ng teksto, kwento o sanaysay. Natatandaan pa ba ninyo? Magaling! Ang aralin na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-alam ng mga mahalagang kaisipan sa isang talata, katulad din sa pagbibigay ng paksa o tema ng teksto, kwento o sanaysay. Alam ba ninyo na mas madaling mauunawaan ang tekstong inyong binabasa kung susundin ang sumusunod na mahalagang detalye? Una, paksa o pamagat. Tungkol saan o kanino ang teksto. Sa English, ito ay tinatawag na title. Pangalawa, pangunahing kaisipan. Ano ang gustong ipaalam o nais ipaunawa ng sumulat tungkol sa paksa? Karaniwang matatagpuan ito sa unahan o hulihan ng talata. Pangatlo, mga pansuportang kaisipan o detalye. Sumasagot sa tanong na sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano. Tinatawag din itong pantulong na kaisipan. Nagtataglay ng mahalagang impormasyon o detalye na sumusuporta sa pangunahing kaisipan. Ito rin ang gumagabay sa mambabasa upang maunawaan ang nilalaman ng talata. Upang maunawaan ninyo ang ating aralin, narito ang halimbawa. Pakinggan ang aking babasahin at unawain ng teksto. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Curfew, ipinatutupad na sa Maynila. Isang ordinansa ang ipinaiiral ngayon ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Ito ang pagpapatupad ng curfew sa Maynila. Malinaw na ipinatutupad ang curfew sa mga kabataang may 17 taong gulang pababa. Magsisimula ito ng ika-10 ng gabi hanggang ika-4 ng umaga. Aarestuhin at parurusahan ang mga kabataang lalabag sa curfew. Unang tanong, anong ordinansa ang pinaiiral ngayon sa lungsod ng Maynila?
Tama! Ipinatupad ang ordinansa tungkol sa curfew sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, ilang taong gulang ang sakop ng curfew? Mahusay! Ayon sa ordinansa, ang mga kabataang may 17 taong gulang pababa ay sakop ng curfew. Pangatlo, ano sa palagay mo ang paksa sa iyong napakinggan na aking pinasa? Magaling! Ang paksa, curfew, ipinatutupad na sa Maynila. Paano ninyo madaling naibigay ang detalye ng teksto? Wow! Good job! Sa pamamagitan ng pag-unawa sa binasa at sa pagtanda sa mahalagang detalye. Napakahusay mga anak! Bibigyan ko kayo ng iba pang pagsasanay. Una, ibigay ang pangunahing kaisipan ng bawat saknong mula sa tula. Kulayan ang bilog na katapat ng inyong sagot. Gawin ito sa inyong kwaderno. Sa pangalawang bahagi, bilugan ang mga larawang nagpapakita ng pansuportang kaisipan sa teksto. Wow! Good job! Virtual na palakpak para sa lahat. Tandaan, ang mga pansuportang detalye ang nagbibigay linaw sa pangunahing ideya upang maunawaan ito ng lubos. Ipagpatuloy natin. Pag-alam sa natutuhan. Unang bahagi, basahin at unawain ang teksto. Lagyan ng check sa patlang kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng sumusuportang kaisipan mula sa binasa. Gawin ito sa inyong kwaderno. Pangalawang bahagi, basahin at unawain ang teksto sa bawat bilang. Iguhit ang puso kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng pangunahing kaisipan at bituin naman kung ito ay nagpapahayag ng sumusuportang kaisipan.
Muli, gawin ito sa inyong kwaderno. Magaling, mahal kong grade 3. Inyong nasagutan ng may kahusayan ang bawat bilang. Ipagpatuloy ang paggawa ng iba pang gawain sa inyong asynchronous time. Puntahan ang ating Google Classroom mamaya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at aktibong partisipasyon. Tunay nga na mahalaga ang kasanayan sa pakikinig ng may pangunawa upang mas madaling maunawaan ang ating aralin. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa Filipino. Magkita-kita tayong muli sa susunod. Stay safe at God bless you all. Paalam!